Hindi na lang ang ating pong may dadagdag po. At of course, I pray na talagang sa mga po dito ay papayos natin naman po ating worship po. Tulungan niyo po ako manalangin at tulungan niyo po ako na makaligong tayo para po mapagandalaman po ang ating worship. Nalala po na twice na si Pastor Balaat ay kanyang binabanggit na siya po yung nag-bless sa mga young people natin, marami young people, isa po sa kanilang isa po sa kanilang church. Kaya ngayon pong umaga ay ninais ko na magbahagi ng mensahe about youth. Buksan niyo yung Bible po, 1 Samuel chapter 17. 1 Samuel chapter 17. Go 1 Samuel chapter 17. Okay, merong Bible na lahat. Amen? Bible, ballpen at papel. Okay, yung mga Bible nyo ay huwag nyo masyadong pakaingatan na halos parang nag-intili ka ng kandila. Okay, ang Bible ay hindi sinasamba, ang Bible ay ginagamit. Amen? Yan yung personal mong Bible. Kaya medyo nangangabag, nakakita ko ng Bible na kinis na kinis. Kinis na kinis. Walang kasulat-sulat. Hindi ko malam kung sino may alin yung walang palatandaan. Pero lumang Bible. At malamang, hindi nagagamit. Hindi ko na bisipin na sulatan niya. May mga number pa, 347, 342. Ano yan? Iniibuwete. Ginawa magpapaswerte. Okay, 1 Samuel chapter 17, nandiyan na po kayo? Alright. And verse number 33. 1 Samuel 17 and verse 33. Okay. Natin mo lang po sa verse number 31. Okay, sabi-sabi tayo, ready? And when the words were heard which David spake, they rehearsed them before Saul, and he sent for him. And David said to King Saul, let no man's heart fail because of him. Tinutukoy niya si Goliath, thy servant will go and fight with this Philistine. Sino yung tinutukoy niya? Si Goliath. Okay, yung higanting si Goliath. And King Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him. For thou art but a youth. Ilang ang title, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. Na ito'y isang pangyayari nang itong si David na inutusan ng kanyang ama na magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid na sundalo ni Haring Saulo, ay inabot niya na si Goliath na kanyang kaabay naghahamon. Nagbago siya si Goliath ay giant. Ang sukat niya ay 9 feet. Arigid mo? 9 feet ang yung sukat. Naghahamon si Goliath. Sabi ni Goliath, ispat. Okay, kung sino man sa inyo ang mayroong fighter, ilalan sa akin. Kapag ako'y natalo, alipin niyo kami. Kapag sila mga napatay ko, alipin namin kayo lahat. Walang gusto lumabang kay Goliath. Kapag sa lubago, nangangatog ang mga sundalo ni Haring Saulo. Ano ba yan? Kinibing King Saul, takot na takot. Okay? Walang gusto lumabang kay Goliath. Now, ito yung naabot na ni David habang siya may nagdala ng pagkain. Nautusan sila kanina, okay, David, iwan mo muna ang mga alaga mong tupa. Ayun mo, si David ay paso ng tupa.
pa. David, iwan mo muna yung alaga mong dating tupa at inihabilin niya sa kanilang tauhan. At isisumunod at isisumunod sa utos ng kanyang ama. Dadalhin ng pagkain sa kanyang mga kapatid, na tatlo, at ito ibigay mo naman sa kanilang kapitan. At tinan mo kung anong ginagawa, anong nangyayari doon sa iyong mga kapatid. Kaya yun ang ginagawa ni David. Siguro ay tinagahamon. At walang gustong lumaban. Remember that? Ayaw walang gustong lumaban. Okay. Kaya dito, sabi ni David, okay. That is verse number 26. And David spake to the men that stood by, saying, what shall be done to that man that killed this Philistine, and take away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God? At itong salita ni David ay ipinabot kay Haring Saulo. Kaya si David ay dinala nila sa harap ni Haring Saulo. Alright? Now, anong sabi ni David sa verse 32 ulit? Let no man have faith. Huwag kayong matakot dahil sa kanya. Thy servant will go and what again? Fight with this Philistine. Okay? But 38, parang ayaw ni Haring Saulo. Tama ba? Tama? Parang kay Haring Saulo, hindi mo kaya itong digmang ito. Hindi mo siya kaya harapin. Hindi ka ba pwede dito? Anong dahilan na? Pakalakas? Pakalakas? You're entitled? Alright. Sapagat ikaw ay bata pa. Okay? But we know the story. Nagtagumpay siya kay blood. Amen? Sa pagitan lamang ng sling. Let us pray, Lord. Ako yung tulugan. Ako yung samahan sa sandaling ito. Ako yung gamitin, Panginoon. Mangusap ka, magpalakas ka, magpalaro ka ng pananampalataya. Pagbigay ka ng revival, tumawag ka ng paglilingkod, tumawag po ikaw ng katapatan, tumawag ka po at ng malinis na buhay ng iyong mga anak. Oh Lord, Holy Spirit, guide me, bless me, fill me, Lord. Iyang dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay? Sabi ni Saulo, for thou art but a youth. Hindi ka pwede, bata ka pa. Samantalang si Goliath ay man of war, mula mo sa pagkabata, ay guerrero na. Okay? But this is carefully, but yes, si David dito ay totoo. Si David ay ano ba? Ano siya? Si bata pa. Okay? Tanong sabi ni Saulo, thou art but a youth. But this is but yes, si bata pa, but David's age was not a problem in the fight. Ibig ko makita nyo, yung edad ni David, bagamat siya bata pa, ay hindi naging balakid o suliranin upang siya'y makipagdigma at magtagumpay. Okay? Because David prepared himself. Are you seeing? Amen? Hindi naging problema yung kanyang edad sa pagkasi David, bagamat bata pa, ay inihanda niya ang kanyang sarili. As a young man, to do a grown man's job. Yes, bata pa siya. Pero natutuhan niyang ihanda ang kanyang sarili upang gawin ang gawain ng isang nakatatanda. Alam siya din? Now, idagdag ito, okay? Nakati po yun. Nilingin ko talaga para makuha po, no? Okay, para alamin takbo ng ating pag-uusapan. Now, nagawa niya ang gawain ng isang nakatatanda. Okay? Sa bagamat bata, natutuhan niyang ihanda ang kanyang sarili. Okay? David, yes, siya po'y bata pa, but David was
mature. Bata pa siya. But he was what? Lakas? He was mature. Sa kabila ng kanyang edad, mature siya. Okay? Na mag-isip. Alam niyo, mature siya na mag-isip at mature siya sa kanyang ugali at kilos. Now, ito yung obserbasyon kasi ng nakararaan. Nasa ngayon daw, para bang yung mga tao na edad 20 years old hanggang 30 ay hindi mo makitaan daw yan ng maturity kumpara sa mga nakaraang panahon ng ating mga tatay. Amen. Okay? Marami daw ngayon talaga 20 anyos hanggang 30 pero parang bata na mag-isip tsaka pumilos at parang bata maging magsalita ta. Iyakin, mareklamo, lalong kakayahan. Maraming gustong gawin, lalong pera. Kaya nakikinig ka sa akin, ang pag nagustuhan, ipagpipilitan. Ang ugali, yun ay ugali ng bata. Hindi kami ng ating matatanda. Mga matatanda ay marunong maghintay. You see? Now, yes, but of course, tayo as a Christian, hindi tayo dapat gano'n. Sabagat hindi tama yun eh. Diba alam yun? Hindi tama yun. Pero our young people ought to be more mature than that. Okay? You see, meron tayong church, meron tayong pastor, meron tayong mga programa na talagang kami nakadesign upang ang ating mga miyembro, even mga young people, ay talagang mag-mature sa kanilang spiritual life at maging sa kanilang ugali. Ano yun? Meron sabi ni Paulo kay ni Apostle Paul kay Timothy of Timothy, let no man despise the youth, but be the one example of the believers. Ano yun? Sa kilos, pananalita, sa pananampalataya. Alright? Yun ang isa sa ating tinatawag na obligasyon sa church. Okay? Ano yung isa? Ulit ba? Our young people ought to be more mature. Okay? They ought to be like David. Ano sabi ko? They ought to be like what? They ought to be like David. Okay? Ba't yung isa? Pero para mangyari po ito, hindi ito automatic mangyayari. Hindi ito bigla. Okay? Meron dapat ginagawa at dapat gawin. Upang ating mga kabataan ay hindi isip bata at ugaling bata, okay? Bagkus ay talagang kakitaan sila ng maturity, bagamat bata ang edad. At di kakayang gawin ang gawain maging na nakatatanda. Alam niyo ba? Yung na-accomplish ni David ay gawain nakatatanda. Nakikinig niya sa akin? Amen. Amen? Yung tatlong niyang kapatid na sundalo doon ay ano si David sa mga kapatid? Pinakabunso. Yung tatlong niyang kuya na soldiers, di ba? Okay? Ay kuya ay nakatatanda. Pero yung nagawa ni David ay hindi nagawa ng kanyang kuya. Kaya at nahigit na mas magandang sundalo hindi Hari Saulo. Kaya sila. Kaya hindi balakid yung kanyang edad. Okay? But in order, para mapansyon, they are going, meron dapat gawin. Meron dapat mangyari, at papangyarihin upang tao, ang isang Kristiyano, bagang bata, ay mag-mature. Na ating mag-usapan ngayong bago ito, okay, anong ginawa ni David? At siya nag-mature
sa kanyang murang edad na yun. What David did in his youth that developed him into a mature man. Okay? At a young age. Number 1. How does verse 18? In 1 Samuel 16, si Haring Saulo ay mayroong problema espiritual. Okay? Mayroong masamang espiritu na bumubulabog sa kanya. Dahil doon, naghanap sila ng isang mag-aawit at manunugtog ng harpa. Dahil every time na si Saulo ay dinadala ng evil spirit, ay mayroong kakanta at tutugtog sa kanya. Notice verse number 15. Okay. And Saul's servant said unto him, Behold now, an evil spirit from God troubled thee. Let our Lord now command thy servant, which are before thee, to seek out a man who is a cunning player on a harp. And it shall come to pass, when the evil spirit from God is upon thee, that he shall play with thee, and thou shalt be well. And Saul said unto his servant, Provide me now a man that can play well, and bring him to me. Then answered one of the servants and said, Behold, I have seen a son of Jesse, the Bethlehemite, that is a cunning and in playing, and a mighty valiant man, and a man of war, a prudent in matters, and a comely person, and the Lord is. Now, sino tinutukoy niya? Si David. Okay, si David. Nasabi niya na si David ay magaling at ang Panginoon ay sumasa kanya. Now, bakit nasabi ng tao to na si David ay nabagaman bata ay sumasa kanya ang Panginoon? Dahilan? Ano dahilan? Okay, number 1. Because David cultivated or developed his relationship with the Lord. Ito yung pangunahin. Okay? Na kailangan. No? Upang mag-mature ang isang mananampalataya. At siya maging tulad nitong si David na bata. Okay? Na anong ginawa ni David? Bagamat bata, na nakatulong para ma-develop yung kanyang maturity. Ano yung naman pakalakas? He developed his relationship with the Lord. Meron siyang testimony na ang Panginoon ay sumasa kanya. Nakikinig sa akin? Meron siyang patotoo na ang Diyos ay sumasa kanya. Alright? Meron siyang tinatawag na good relationship with God. Ulit ka, okay? David has a good relationship with God. Chapter 16, verse number 7. 16, verse number 7. Okay, nandiyan na kayo? Alright. Okay. But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as a man seeth, for a poor man looketh on the outward appearance, but the Lord is what? Nakita mo? Ang Diyos ay doon sa puso tumitingin. Kaya si David ang kanyang hinira upang i-anoint ng oil para maging king. Bakit? Sapagkat nakita meron si David na maganda at malinis na puso na para sa Panginoon. Yes, because David is a good relationship with God. Amen? Ligtas ka, safe ka. Pero ang tanong ko, meron ka bang magandang relasyon sa Panginoon? Nakikinig ka sa akin, safe ka. Ganun po siya, safe ka. Anong question? Meron ka bang good relationship with God? Lumalago ka ba sa pananampalataya? Nagkogro ka ba? Alam mo, ito yung malungkot na pangyayari sa maraming membro, maraming young people sa church. Yes, naligtas sila. But they do not usually begin to develop. They do not develop their relationship with the Lord. Hindi na develop. No? Okay? Until they are older. Okay? No,
kung mag-church man, kung dumuluman sa mga fellowship, no, ginagawa nila dahil lamang minsan sa magulang. Nakikinig ba sa akin? O dahil lamang sa pamimilit ng mga leaders ng church. Hindi ganoon yun. Okay? Mahalaga na lumalago ka sa pananampalataya. Mahalaga nagmamature ka. At ito ay hindi automatic. Hindi ito kusa. Okay? Si David ay nagmature, na-develop yung kanyang relasyon sa Panginoon because of what? Hindi develop niya. Hindi po, pakita ko sa inyo. Okay. Yes. He developed his relationship with God by means of number 1, Psalms chapter 1, verse number 2 po. Ito yung kanyang ginawa na makita mo paano na-develop ang kanyang relasyon sa Panginoon. Number 1, okay, by means of separation. By means of separation. Ano yung testimony? Psalms 1, 1 and 2? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. So not? Nor standeth in the way of sinners, nor sitting in the seat of what? Okay, what is the delight is in? The law of the Lord. Kita mo? Okay? Isang paraan para mag-mature is what? Separation. Matutukan lumayo sa masama. Okay? You see? Hindi ang masama ang siyang tutularan mo. Amen, isa? Amen? Hindi sila ang mag-uudyok kung ano ang dapat na maging buhay mo. Nakikinig niya sa hindi sila. Hindi sila ang susundin mo. Hindi sila ang kukopihin mo sa pananamit at pananalita. Hindi sila. Okay? Hindi sila ang mag-a-advise na magiging buhay mo. Ano namin? Tama ba? Ang sabi ng verse 1, mapalad, blessed is the man. Happy, blessed one that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sit in the seat of what? Scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law. He meditates day and night. Separation. And what? Reading and meditating the Word of God. Ako niyo ba ako? Binabasa mo ba ang Word of God? Binubuli-buli ba? In Psalms 119, 97, sabi ni David, oh, how I love thy law. It is my meditation all the day long. You see? Ano ba? Regular prayer habit. In Psalms chapter 5, verse 1 to 4. Tignan niyo po, nakikita niyo po, no? Okay, paano na-develop ang relasyon ni David sa kanyang pangisabing Panginoon? Una, by means of separation, and then what? Reading and meditating the Word of God. Number 3. Okay, by praying, by regular prayer habit. There is a regular prayer habit. Ano po? Regular prayer habit. Psalm chapter 5, verse 1 to 4. Ano po? Sabi-sabi ka sa'yo. Ready? Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God, for unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning, O Lord. In the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up. Nakita mo yan? Sana nga ang ating mga young people ay talagang every morning regular sila nakikipag-usap sa Diyos. Sabagat hindi ma-develop ang iyong relasyon sa Lord kung hindi ka prayerful. Okay? At hindi ka lumalayo sa mga masama. Hindi mo sila kinokopya. Okay? And then, in Psalm 27, number 4, okay? Separation. Number 2, reading and meditating the Word of God. Number 3, regular prayer habit.
number 4, Psalms 27 verse number 4. Tingnan niyo po, paano nag-develop ang kanyang relasyon sa Lord? Paano siya na bata, nagawa niya yung gawain ng mas nakatanda at nagtagumpay siya. Bakit nagtagumpay siya? Sapagkat bagamat siya bata, pero mature siya. Okay, mature siya. Bakit siya mature siya? Sapagkat nag-develop yung kanyang relasyon sa Panginoon. Okay? At ito yung kanyang ginagawa. O ika-apat na makita mo kanyang ginagawa at gawain niya. Psalms 27 and number 4. 27:4. Andiyan na kayo? Okay, pakalakas. Ready? One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His word. Nakita mo, siya tapat na worship na mananamba. He worshiped God. He loved God. He loved the house of God. Na halos ibig ka doon na titira. Nakita niyo ba? One thing have I desired. Isang bagay ang pinaka-nanais ko sa buhay, na aking manahan sa bahay ng Panginoon. You see? O ito ba, mayroong ganyan pag-ibig sa bahay ng Diyos? And then 22, verse 22. 22. Tapos kinakontek. Okay. O nakita niyo ba? Ano yung kanyang ginagawa at siya nag-mature? Nakita niyo ba? O 22. Alright, ready? Ready, basa, ready. Kaya na. At ready, pakalakas. I will declare thy name unto my brethren in the midst of the congregation. Will what? Okay. Ano yung kalima? Okay? Public testimony. Hindi niya ikinakahiya ang kanyang Panginoon. Sa harap ng karamihan, sa harap ng congregation, i-declare yung kanyang pananampalataya at siya'y umaawit ng papuri sa harap ng maraming tao. Maliwanag pa ba? Hindi niya ikinakahiya yung kanyang pananampalataya. Hindi niya ikinakahiya ang kanyang Panginoon. You see? Yes. He developed his what? Pakalaman, he developed his what? Pakalaman, he developed his what? Relationship with God. Pangalawa, he developed good study habit. Anong kanyang profesyon? Bago niya makalaban si Goliath, anong kanyang trabaho? Tagapag-alaga ng tupa. Ano ba ba? Tagapag-alaga ng tupa. Amen? Pero pagkabang tagapag-alaga sa tupa, kilala siya na what? Bakit siya dinala kay Hamid Salo? Kilala siya na what? Magaling, tumutong, at magaling umawi. Tama ba? Amen? At kilala siya na what? Ano kilala siya na what? Valiant man. Bakit magaling humawak ng espada? Tama ba ako? Amen? Ay, ibig sabihin, bagamat pastor siya naman, pero pinag-aralan niyang tumugtong at pinag-aralan niyang humawak ng espada. Okay? Ano ibig sabihin? Sa tagal, mapag-aral siya, hindi siya naka-stop lang sa isang gawain. Tukoy niyo po ako to? Amen? Hindi meron pa good study habit. Hindi ba yung dinaghamon sa atin ng Bible? Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ito isang bagay, makita mo bakit maraming young people. Sana hindi sa atin, ha? Ba't maraming young people, umabot ng 30, pero hindi mature. Hindi mature. Kung saan ang napasusok, pinagtinda ng palag hanggang magbabago tayo hanggang sa namatay. Hindi na totoong gumawa ng kain.
Nakikisabi? Wala silang sa studyhan, hindi mapag-aaral. David increased in knowledge. Halos kalahati ng Psalm siyang human writer. Tama? Yes, he increased in his knowledge and developed in wisdom and understanding. Okay? Kamakalawa, nasa London ako. May pinuntahan akong bahay ng miyembro doon. At marami itong mga estudyante, mga miyembro natin, mga estudyante. Sabi ko, dito sa mesa nito, ito bang mesa nito ang kailang study table? Minsan po, tinayata ngayon, hindi na uso yung mga aral-aral. Nalalaman ko na lang, nakapag-exam na pala siya, nakita ng aral yung mga yan. Totoo ba yun? At karamihan ko na estudyante na yun, no? Okay, nag-aaral man, they similar to make a grade. They similar to make a what? Grade. Pero walang, masakit. But they know nothing. Nalala ko, di ba, natutuhan ko, knowledge plus understanding equals what? Wisdom. Knowledge plus understanding equals what? Wisdom. Because wisdom is what? The application of knowledge. Okay? Basta to say, no? Maraming young people, walang studyhan. Tanungin mo yung maraming galis at galis graduate. Okay. Ano ang basang isda ng Pilipinas? Galunggong. Pambansang puno ng Pilipinas. Pambansang ibon. Pipit. Ano yung tatlong suka ano yung tatlong suka sa ating plan? Huwag ko si Alma. Ay yung walong ray ng araw. Calabarzon. Walo yun Calabarzon. Di ba yung walong ray yun? Di ba yung walong yung region yun? Walong region na nag-asa laban sa Espanya? Hindi na naman walang yun. Alam mo, sino ka-invento ng telepono? Si Michael, si Sakandro. Sino si Alexander the Great? Sino si Guillermo Marconi? Sino si Louis Pasteur? Elementary pa lang tayo. Ano natin yun, diba? Sabi ni... tayo sa Christian, mahalaga na meron tayong good study habit. Now, amen? Hindi basta study habit, kundi good study habit. Nag-aaral ka with a purpose. Amen? With a purpose. Alam ko lang, gusto kong ma-explain yung sovereignty of God. Gusto kong ma-explain yung election, saka yung gano'n. Talagang, binaan pa sa ako para mapaliwanag ko ng mahusa. Tuwan ko na, pwede mo pala ipag-debate na wala halos malalo sa ligda. Yung bagay na yun. Okay.
Sabi ko sa picture natin, bro, study, study, study. Study, then practice, practice, practice. In 2 Timothy 4:13, ganyan po si Apostle Paul. Bagamat siya'y matanda na, bagamat siya'y nakakulong, nakikita mo siya, ibig pa rin niyang matuto, ibig pa rin niyang magbasa, ibig pa rin niyang mag-aaral. Ganyan po. 2 Timothy 4:13. Second Timothy 4:13. Okay, andyan po kayo? Alright, nakakulong si Pablo dito, ha? Nakakulong siya. Kabinet ng si Pablo kay Timothy. Verse number 11, only Luke is with me, take Mark, and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Nakakulong siya, pero yung kanyang malasakit at isip ay nasa ministry pa. Nakalipa ka? Paliwanag ba? Amen? And Tychicus have I sent to Ephesus. Chapter 13, the blow that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee and the what? And the books. And the books. But especially what? The parchment. Nakita mo? Anong gagawin sa books? Ibig ng mag-aral pa, ibig ng magbasa pa. Okay? Ano meron sa Pablo? Good study habit. Nawala ang maraming kabataan ngayon. Kaya nagkakaida, pero hindi mo kakitaan ng maturity. Amen? Amen? Study the book. Read the book. The Bible. Number 3. Okay. Nilagay ko kayo na magaling siyang humawak ng harpa, magaling siyang umawit. Amen? 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 At marunong siyang gumamit ng espada. Okay? Nung bumaksak itong si Goliath, nung patamaan niya ng sling, papasok yung Barcelona, di ba? Baksak si Goliath, naghanap siya ng espada para mapagutan ang ulo. Pero wala siyang dala, at ang kanyang kinuha yung mismong espada ni Goliath. Inugot niya. Haba, diba? Tsaka dito na. Puto ng ulo. Alam niyang gumamit. Alam niyo? And let me remind you, let me remind you na nung siya ihabulin ni Haring Saulo, meron na siyang mga sundalong kanyang dala. Meron siyang leadership. Okay? Now, anong pinakikita? Anong pinakikita? Anong ginagawa ni David? At siya, nagmature sa kanyang murang gulang. Pangatong bagay. He pursued useful, extra-curricular activities. He pursued what? Useful, extra-curricular activities. Binanggit ko kanina. Hindi siya nakastang lamang na tagapag-alaga ng tupa. Habang nag-aalaga ng tupa, sumusunod siya ng mga awitin. Nakikinig ka sa akin? Habang nag-aalaga ng tupa, nagpapractice siya ng kanyang harp. At nung siya'y kuning musician ni Haring Saulo sa palasyo, pag walang toyo si Haring Saulo, nakikinig ka sa akin? Nakikinig ka sa akin? Sa pagkakita sa palasyo, pinipili niya paano mag-aral ng espada yung mga sundalo at pinag-aralan din ng lahat. Nakikinig ka sa akin? Kaya si David, maraming alam. Amen? Wala siyang oras na sinasayang na para sa Panginoon. At lahat na ito, napakinabangan niya nung siya maging hari ng Israel.
You see? Pakalakas, he pursue what? Useful, extra-curricular activities. Lahat ng pwedeng matutuhan, pinag-aralan niya. Alam ko si Brother Rolly at Chocolate. Doon dumating sa Amerika. Nagtrabaho siya sa isang gawaan ng kahon. Gawaan ng kahon. Maliit siya na natin. Bakit ganito ko? Taas ako sa tingin. Gawa ng kahon. Pero, pinapagalan niya ako niya ng video, binibidyo niya, pagka-break time, natutulog yung mga kasama, siya naman pag-break time, tulog ang iba, siya naman, dinadrive niya yung, anong tawag, forklift, ano ito? Yung forklift. Kasi muna pangyayari, operator na siya ng forklift, at naragdagan ng sweldo. Nakabili siya ng kurso. Yung makikita mo, hindi siya nagkasya lamang na doon lamang sa trabaho yun. Amen? Ginamit niya yung oras na yung iba nagpapahinga siya naman nag-aaral paano mag-operate ng forklift. Si Brother Jason, Brother Alan, empleyado lamang siya sa Emerson, sa West, SM West, marami doon, empleyado lang siya, di ba? Bagang empleyado lang siya, halos ata ilang taon, mahigit 10 taon siya, paggabi trabaho sa opisina. Empleyado lang siya. Pero habang nag-employo siya, pinag-aralan niya yung tungkol sa investment. Ngayon, may sarili na siyang trabaho. Wala siyang boss, siya ang boss. Amen? Nakabili ng kotse, nakapagpagawa ng bahay. You see? Bakit? Natutuhan dito. He pursued what? Useful, pakalakas, extra-curricular activities. Now, David was a productive psalmist. Mahusay siyang mga awit. Okay? Ano pa? An excellent military commander. Tama, amen? Amen? Magaling na sundalo. Leader. Okay? Productive. No? You see? Lahat ng natutuhan niya, no? Okay, na para sa Lord. Okay? Pinag-aralan niya na paano ma-develop, paano lumago, paano gumaling, paano mamusay. Kaya sabi ko sa akin, hindi gusto kong mangyari sa inyo. Okay? The last time na nag-preach ako sa Pinamunan, alam niyo naman nangyari doon, di ba? Na demolish sila. At nung aminado, meron itong bata. Nakalimutan. Guys, ano ba ng bata? Yung batang pag mag-aaway ka na, yung bata nito, dali yung mga songbos pinamimigay. At tapos mag-awitan, lahat itong pinamigyan, kukunin din niya at ililipit niya. Kaya pagkakanta ulit, pamimigyan na naman niya lahat yun. Yun ang trabaho niya. Okay? Yun ang trabaho niya bago sila ma-demolish doon. Nawala pang 3 ba o 4 na ba, pagbalik ko, yung punta ko doon, siya na yung organist. Yung totoo yun. Okay? Honestly, yung tugtog na gusto ko na ginagawa niyo, yun yung tinutugtog niyo. Hindi yung parang pampatay, hindi talagang basag na. Magkaroon ng bata naman. Dati nagbabigay lang ito, tapos meron pa siyang solo, meron pa siyang kajuwit, kumanta muna siya, may kajuwit siya na siya, kumanta. At yung bata na isa doon, bata rin siya yung song leader, at ang isang bagay na kinahahanga ko, na medyo hanga pa ako, nalulungkot ako. Okay? Marami silang kinakanta sa Baptist favorite na hindi pa natin nakakanta. Ay, bilog-daig kami nitong loob doon. Daig si Marvin, tsaka sa kanya. Samantalang bata.
Totoo yun. May mga kanta kami, sabang na ako, ayaw ko rin ito. Kaya natutulog, napapaligid dito ako rin. Kaya ang dami palang kantahin dito. Amen? Minsan ka papatagalan sa video. Kala mo sabihin, itong mga bata nito, nasa gawain ng Diyos na develop. Okay. They pursue what? Useful, extra-curricular activities. Hindi dati, tagalipit-lipit lang, pero habang pinag-aral nila yung ibang gawain sa church. Tayo, marami tayo rito marunong mag-gitara. Dahil na ako eh. Nung yung people ako, bumili ako ng gitara. Itong pag-aralan, ang gusto ko manitog, yung tugtog ni William, 4 strong wind. Halos ipalo ko na yung gitara, hindi ko magdala-diretso. Ay, hindi ako para dyan. So, hindi magagaling ng gitara. Nag-press ako kay Noli. Nakulit ako po, mayroong dahlia sila. Mayroong dahlia. Sana kami nga. Nagkakaano ba? Yung palang magkapalit na tesorero, magaling sa mga dahlia. Si Sister, oo, nagtuturo sila, di ba? Babayad na ako ng tagalandahan. Sila pa dito. Hindi ba? Saan ko lalagay sila? Baritong, gawa ka dito ng elevate. Elevate, doon sila. Okay. Mga landahan. Banjo, violin, gitara, tsaka yung, baso, boom. Walang Christian, walang talento, hindi ba? Ang problema lang ay hindi ayaw mong gamitin, ayaw mong tuklasin. And minsan kung saan ka lang minsan nasisiyahan ka lang kung saan ka naroon, napalagay. Si David nag-mature at naging kagamit-gamit, pero he pursued what? Useful extra-curricular activities. Okay. Yes, children today, okay, they waste, sinasayang nila yung maraming oras nila sa mga walang kabagay-bagay na gawain. Ito, listen again, ito, hindi na alam na maraming tao ngayon. Kasi yung extra-curricular nila is what? Cellphone at computer. Kahit naglalakad, nagkakambabangga, nagkamuhulog, nagkakamatay-matay, naglalakad, yun ang panahon nila. Kasi, kaya kita mga zombie. Justin, pakita mo nga. Okay, yun ang itsura mo madalas. Amen. Diba? Yun ang kailang extra-curricular activities. Walang kakwenta-kwenta. Right. Okay, hindi ka asenso dyan. Ito mo, mukhang baliw na. Ganyan ang marami sa inyo. Amen? Hindi ba? Ito mo. Namatay sila. Nakala sila ng RIP. Nahulog pareho rin sila. Pareho mo na walang dulo. You see? Walang mangyayari, di ba? Alam mo yung hindi po kasi computer, yung mga janitors sa munisipyo, janitor sila. Pero pag break time, nag-aaral sila ng time in. Sa bandang ulit, sa buwis. You see? Wala naman yung Christian. Okay? Walang Kristiyano, walang talento na tanggap mula sa Diyos. Isang araw mo na ngayon, tatayo ka sa harapan ng Vima Judgment. The judgment seat of God to give account of yourself to God. Paano mo pinalalo? Paano mo ginamit yung talento? Ibinigay ng Diyos sa iyo. Amen? Ay, totoo naman talaga, hindi ko ba? Yes,
karamihan ng Kristiyano ay ang alam mo lang talaga ay one talent Christian ka lang. You see? Pero yung one talent na yun, kapag ginamit mo, ang sabi ng Panginoon, yung mayroon, bibigyan. Yung wala, yung nasa kanya, kukunin pa. Nakita kayo? Nakita mo pagkakaibang tao. Ang tao isa, yung wala, binibigyan. Nakita kayo sa akin? Yung wala, ang binibigyan. Sa Diyos iba? Ang wala, yung nasa kanya, kukunin pa. Yung mayroon, bibigyan pa siya. You see? Gamitin mo yung talento meron ka upang bigyan ka pa ng Panginoon. Matuto ka lang na pagyamanin yung bawat oras na binibigyan ng Diyos sa'yo. Yes, David pursued useful extracurricular activities. Matutuwa kay Brother Wilson. May ba kay Brother Wilson? Nagpapastor sa Taguig. Di ba? Yung kanyang mga 8 oras, nagsusulat siya ng LP Mysteries. Tsaka Morley. Hindi ba? Kinofagin niya. Nakagawa siya. Ilang libro yung nagawa niya? Tagma naman. Pero hindi ba? Kasi, number 4. Kaya si David, no? Okay, he was mature. David was mature beyond his year. Baka bata, mature siya. Okay? Ika-apat na bagay. Verse 15. Okay? He was responsible. Si David ay responsable tao. Tapat siya. Mapagkakatiwalaan. Okay? David handled his task responsibly and obediently. In chapter, balikin niyo po, First Samuel chapter 17. In 17:15, nung siya utusan ng kanyang ama, napuntahan yung kanyang mga kapatid, hindi siya basta umalis na lamang. Diba? Hindi siya basta umalis na lamang. Na, okay, bahala kayo, mga tubo, bahala kayo sa buhay nyo. No. Okay, ano kanyang ginawa? Verse 15 na lang, but David went and returned from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem. Nakita mo yun? Okay, see? Pinagkatiwala, and then, kapag libre na siya, tinitingnan pa rin niya yung mga tupa ng kanyang ama. Mayroon siyang malasakit. Naliwanag ba? Siya po yung responsible at may malasakit sa kabuhayan ng kanyang ama. Naliwanag ko ba rin? Amen? Yung din, isang bagay na mahalagang makita nyo sa atin, may malasakit tayo sa church ng ating Panginoon. Amen? Mahal mo ito. Pag isang araw ay hindi ako makakapag-preach, wala ako na isa. Pwede ka man biglang kumayo at mag-preach. Dapat. Pag isang araw ay wala pa na magpapakawit, dapat kaya mo lang ako kung magpapakawit. Amen, Christian? Amen? Saka tuwa ko nakita na din pa rin mga talagantin. Ayaw sa iyo. Kaya kami nagdalawang sasakyan hindi naman sundo yung iba. Dalawang sasakyan, hindi sila nakita ko, nakaparada yung kinagagamit. Anong problema ba? Kaya sabi ko, gusto ko sana mag-aral. Philip, ikaw ay, ano talaga ba? Konduktor ka. Pag-aral mag-drive ng bus. Isa labas mo yung bus doon. Ano ba? Extracurricular activities. Huwag kang magkasala ng konduktor. I-drive mo yan. Dalo sa Manila. Bahala ka na. Parang ka lang, di ba? Amen? Tagawin nga ng Philip. May pastor eh. Kapamot pa ako. Si David, siya po yung responsible.
may malasakit siya sa kabuhayan ng kanyang ama. Yun din po ang ibig ng Diyos na makita sa atin. May pag-ibig, malasakit na sa gawain ng Diyos. At tayo po'y mapagkakatiwalaan. Amen? Mapagkakatiwalaan. Okay? Alam mo, pag tinubuti na po, si David, during yung panahon ng kanyang paghahari, tinatawag po itong golden years ng Israel. Very powerful ang Israel during the time of David. Okay? Pero kung titignan mo, bago siya maging powerful king, nakita mo na, number one, siya po yung naging tapat, una-una, sa layon. Ipalamin, pangalawa, sa bear. Okay? Pangatlo, kay Goliath. Nakita pa ako? Amen? Unang training na ginamit ng Diyos sa kanyang suwa, layon. Pangalawa, bear. Amen? Amen? Sabi ni David, mahal na hari, kaya mo siya. Sapagkat kapag mayroong lion and bear na gustong napain yung aming alagang lupa, akin silang kinakalaban. At kung masuglaban manila yung aking stupa, inaago ko sa kanilang bibig. At pinapatay ko sila. Kaya yung Diyos na ibinigay sa akin ang layon at ang siya rin Diyos na ibibigay sa akin gabal, itong si Goliath na nahiganting ito. Dapat mapagkakatiwalaan siya. Responsible. Okay. Ikaw ba as a Christian? Responsible ka ba? Sa trabaho mo, sa ministry mo? Amen? Amen siya? Di ba ang turo sa Bible? Alam mo ang trabaho meron ka, gawin mo yan, na tila ba ang Diyos ang iyong boss? Tama, hindi ba? Sa pag-testimony mo yan eh. Patotoo mo yan. Kasi bilang Kristiyano ka, responsible ka, tapat ka, masipag ka. Amen? Huwag mo makalimutan, promotion cometh not from the east or from the west. Promotion cometh from God. Siya ang nagpo-promote, siya ang nagtataas. Anong kailangan ng faithfulness? Ano pa? Be responsible. Chapter 17. Chapter 17, 32 hanggang 33. Nasusunod niyo pa ako? Nakita ko din, bago yung kingdom, lion muna. Sunod, bear. Sunod, Goliath. And yung kingdom, binigyan Diyos sa kanya. Okay. Now, ikalimang bagay, natin niyo pong buti. Okay. Yes, David was mature. Beyond the shield. At ito po yung kanyang ginawa noong kanyang kabataan na nakatulong upang ma-develop siya into a mature man. Bagamat siya bata. Okay, chapter 17, 32 hanggang 37. Nandito pa ba kayo? Okay, 32 hanggang 37. Okay. Verse 31. And when the words were heard which David spake, they rehearsed them before Saul, and he sent for him. And David said to, sinong Saul ito? King Saul. Okay? Si David dito ay nasa palasyo na ni Haring Saulo. Si David dito ay nakatayo sa harapan ng hari. Nakatayo sa harap ng hari. Maliwanag ba? At nakikipag-usap siya. Nakikinig ka sa akin? Nakikipag-usap siya. Now, pababa dito, makikita mo paano siya makipag-usap sa hari. Paano siya makipag-usap? Okay, anong ginagawa rito? Bata o matanda? Bata. Bata siya. Pero ang kausap niya, ang kausap niya kiniswa, hari ang kanyang kausap. At sa kanyang pakikipag-usap, makikita mo yung kanyang yung kanyang wisdom, yung kanyang reasoning. Maliwanag mo? Hindi salita ng isang bata, kundi ng marunong, bagamat
Okay. Kaya sabi ko, maraming 30, 33, 34, kung sabi ko, parang bata. Hindi mo naman katuwiran. Mayroon ko paliwanag. Habang nagpapaliwanag, lumalago. So number 5, David knew how to handle himself in the presence of the king. Okay, David knew how to handle himself sa harap ng hari. Bakit na? Amen? Isang pastor ng tuba. Amen? Tatayo sa harap ng hari at makikipag-usap. Paliwanag ba? Amen? Ano sabi ni King Saul? Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Okay, sapagat ikaw ay bata. O, di ba? Okay. Pero ano sabi ni David? Okay. And David said unto Saul, 34, thy servant kept his father. Ito mo. Pinaniwanag niya kung paano siya nag-aalaga ng tupa ng kanyang ama, kung paano dumarating ang layon, ang bear, upang agawin yung kanyang tupa, at kanyang pinagtatanggol, at ipiniliwanag niya yung Diyos na nagbigay sa akin ng tagumpay, laban sa layon, laban sa bear na yan. Siya rin ang Diyos na mabibigay sa akin, na kaawa na yan, sapagat kanyang inaalipusta, ang Diyos, ang sundalo ng Diyos na buhay. Doon mo siya makipag-usap. What are you Christian? Young David developed conversational skill. At dahil dito, siya pinaging acceptable sa harap ng hari. Again, marunong siya makipag-usap para magbata. He knows. Alam mo yan. Ano siya? Minsan meron akong pinapansin na family man na siya. Pero pag may kasalita, baka ang tao ko. Dahil yung bang, pag magpaliwala siya, alam yung basta kumbaga. Ano kumbaga? Kumbaga, bago. Actual. Ang salita niya. Yung mga gumagamit siya ng mga salita, ng mga na hindi naman. So, young David, pagkalakas, develop what? Conversational skills that were acceptable to Saul. Napag-aaralan niya, di ba? Nakakitabi po, ang nagawa ng church sa atin. Sa mga based on winning and evangelism tayo, tangingin ba kayo sa akin? Amen? Amen? Nagtetilis tayo? Okay, so ngayon, natuto tayo makipag-usap sa ibang klase ng tao. Sa pagdala natin ang gospel ng ating Panginoong Kristo. Amen, Christian? May mga tali tayo na nasasabi kayo tumayo sa harapan ng maraming tao para mag-preach. Okay? Kailangan yun. Para ma-develop yung ating lakas conversational skills. Okay? Makita mo kay David, bagamat nung una, parang hindi siya papahintulutan ng king sa pagkasay bata, but David made no apologies for his ability and preparation. He was confident. Nakinig sa akin? David was confident and willing. He expressed himself like a veteran soldiers. Maliwanag ba? At pag binasa mo yung kanyang pakikipag-usap, nakikita mo ba sa akin? Pag binasa mo yung kanyang pakikipag-usap, makikita mo that he was so convincing. Na-convincing niya yung hari. Amen? Di ba, Brother Tonton, ang ginawa mo ng Saul, di ba? Yung kanyang armor, isinuot kay David.
yung kanyang mga bakal at yung kanyang helmet, at yung kanyang espada, pinahawakan din kay David, at yung kanyang spear. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Alam mo yun? Kaya ano nangyari? Nung isuot ni David yung kanyang armor, yung helmet, yung espada niya, yung spear, ano nangyari? Hindi makalakad si David. Bakit ba, Darlene? Mabigat. Bakit mabigat? Sa baka si David ay what? Bata. Ano sabi ni David? Hindi ko to kaya. Hindi ko pa ito nasubukan. Amen? Ano yung kanyang ginamit? Yung kanyang tirador at limang bato. Okay. Ano yung David? Hindi ko ito kaya. Kaya niya, okay, ginamit ako doon. David, I cannot go with this. Verse 39. I cannot go with this, for I have not proved them. Hindi ko ito kaya. Okay? For I have not proved them. Okay? May leso ka ba rin makikita doon? Kung diyan ka tinawag ng Diyos, pagbutihin niya. Kung sanay ka sa tirador gabutin mo para maglingkod ka sa Lord. Yes, he knew how to handle himself in the presence of the king. Okay? Kaya nga, sabi ko, nakakalungkot na maraming kabataan ngayon hindi na-develop yung pangipag-usap. Sapagat ang kanilang panahon nauubos saan? Nauubos saan? Yung cellphone, di mo ba? Hindi mo rin makipag-usap. Kapag kakarinig mo, hindi ka nakakausap. Pag malayo ka, tinetext ka. Pag nakita na kayo, wala sinasabi. Nakinig ba kayo? Yung isang nanay, yung kanyang anak, hindi sila nag-uusap. Kasi pag nag-uusap sila, nagtatagalan sila. Kaya, yung anak, tinetext. Isang bahay ka. Anak, baba ka na, mag-aamusal na. Pwede ba dyan yan? Kaya huwag mong sayangin ang panahon mo. Huwag mong sayangin yung oras mo. Amen? Don't forget, magbibigay sulit tayo ng ating sarili sa Diyos. Romans 4:12, every one of us shall give account of himself to God. Nag-mature ka ba? Lumago ka ba? Na-develop ba yung talent mo? Ha? Natuklas mo ba saan ka pa pwedeng magamit ng Panginoon? In chapter 17, 45 to 47, makikita mo, no? Okay, David is a God-fearing man. He is a God-fearing man. Si David, bagamat bata, ay bata na may takot sa Diyos. He is a God-fearing man. Chapter 17, 45 to 47, 17, 45 to 47, nung kaharap na niya si Goliath, sabi ni Goliath, ipapakain kita sa mga ibon, at sa mga hayop sa parang. Sabi ni David, 45, I love. Then said David to the Philistine, thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield, but I come to thee, in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. This day will the Lord deliver thee into my hand, and I will smite thee, and take thine head from thee, and I will give the carcasses of the house of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the air, that all the earth may know that there is a God in Israel. And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord, and He will give you into our hands. Napatay din dyan. Nagtalumpay
laban sa kanyang kahawa. Bakit? Dahil sapagat si David ay tao na may takot sa Panginoon. He is a God, he is a what? A God-fearing man. He respect God. Nakinig ba kayo? He respect God. He honor God. He worship God. He love God. He serve God. He is a God-fearing man. 19:5. Yes. Si bata. Tapos na ako. 18:5. Yes, si bata. But he would lead men na higit na mas matanda sa kanya. Can you imagine? Bata siya. Pero ang pinamumunuan niya, matatanda sa kanya. Pero yung matatanda, sumusunod at masayang sumusunod sa kanya. 18:5. Tayo na. And David went out whithersoever Saul sent him, and behaved himself wisely. And Saul set him over the mill of war. And he was what? Accepted in the sight of all the people, and also in the sight of what? Saul's servant. Bata siya. Pero lahat ng sundalo ni Haring Saulo, sumusunod sa kanya. Nakikinig ba sa akin? Ano tayo lang? Bagaman bata, ay what? Mature. Ano yung isa? A God-fearing person. Suma sa kanya ang Panginoon. Okay? Pero tayo, bilang mga mananampalataya, mga kabataan, God's children have to rise above the ground. No? We are to be different. We are to be different. Mahalaga na makita na nagmamature ka, lumalago ka, at hindi mo sinasayang yung buhay mo, oras mo, na binigyan ito sa iyo. Amen? Amen? Siguraduhin mo na ikaw ay kapaki-pakinabang sa gawain ng Diyos. Tiyakin mo ngayong umaga, nagmamature ka ba? Lumalago ka ba? Paano mo ginugugol yung oras mo? Ang panahon binibigay sa iyo, Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Panginoon, akin kong ibinigay ang iyong salita sa iyong mga anak. Sapagat nais mo din, Lord,